bang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay ko? Pamilya po sa sakyan, bilang ho ng mga jeep. Gabay at patnubay. Palatuntunan ng bibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindurinyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Ang oras alas 8:32 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Alright mga kababayan, isang mapagpalang umaga ngayong araw ng Huwebes, June 14, 2024. Good morning, good morning, good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga minamahal kong taga-subaybay, tagapakinig ng palatuntunang gabay at patnubay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV, radyo na dyaryo pa, sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Ano man ang layat lingwahe mo, basta't kayo ay Pilipino, ito ang boses mo. At syempre naman po sa pangalan ng ating station manager, President CEO, Publisher Kuyang Alan Valenzuela Bordeos.
At syempre naman po mga minamahal kong mga kababayan, ito po ang inyong abang lingkod. Ang patuloy niyong napapanood mula Lunes hanggang Biyernes, ganap na ikawalo ng umaga, ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuko, ang Mindorinyong Midnight Boy. Bagamat hindi naman ganong kagwapuan, sigurado namang ito ay inyong maaasahan. Alright, tuloy-tuloy na po ang ating palatuntunan. I-like, i-follow, i-share, at mag-comment sa comment section ng Balitang Kasado. Hashtag KBS RMM News TV. At syempre, inyo pong isubscribe sa inyong mga YouTube channel ang ating palatuntunang gabay at patnubay dito sa ating himpilan ng makatotohanan, ang responsabling mga mamamahayag ng KBS RMM News TV. At syempre naman po, mga minamahal kong mga lingkod at mga kababayan, binabati po natin ng magandang umaga ang lahat po ng ating mga kasado patroller na ngayon po ay nakaantabay sa iba't ibang area dito sa ating bansa. Partikular na rin po sa ating mga kasado patroller na nasa iba't ibang dako ng mundo sa paghahatid balita nilang lahat. Sa panguna po ni Kuyang Gelier Valencia na nasa Georgia, USA, at ni Kuyang Julius Periols na nasa bansang Canada. At syempre, binabati rin po natin ng magandang morning ang ating kasado patroller na nasa lugar po ng Taiwan, si Ate Lynn Gabiana. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat dyan, sa lahat ng ating mga Pilipinong manggagawa, sa ating mga OFW sa iba't ibang dako ng mundo. Siyempre, kayo pong lahat ay patuloy na mag-ingat. Katulad nga po talaga ng nangyari sa Kuwait, talaga halos marami ang nasaktan at mga nangamatay sa sunog na nangyari kahapon. Kaya sabi nga po talaga, kapag hindi po talaga nag-ingat at nagkaroon ng ikangay pagmamasid o pagsisiyasat, talagang nasosorpresa ang sino pa man. Kaya kahit po dito sa ating bansa, dito sa atin sa Pilipinas, kahit na po sabihin nating umuulan-ulan kada minsan sa hapon sa ngayon. Katulad nga po, kailangan po talaga ay pag-iingat. Iba na po talaga yung sabi nga'y nag-iingat, kumbaga sa ikangay mga nangyayari, at lagay ang loob. Yung pala may mga sunog na nangyayari na. Kaya bago po kayo matulog, checkin po ninyo ang inyong mga linya ng inyong mga kuryente, katulad po ng mga saksakan. Yung mga iniiwan po ninyo ng mga nakasaksak po sa inyong kusina, sa inyong kwarto, or sa inyong salas. Kailangan ninyo pong checking mabuti, lalo na po yung mga extension wire na mga nabibili po ngayon sa mga sabi nga'y pamilihan. Halos hindi po advisable po yung mga wire na ginamit. Kaya talagang napakadelikado po niyan kapag yan ay nag-overload. Lalo na po kung isasaksakan nyo na medyo malakas-lakas na appliance. Tulad nga po ng refrigerator, mga rice cooker, at ng iba pa man na sabi nga'y talagang malalakas, tulad ng mga heater. Talagang napakadelikado po niyan. Kaya kung yan po yung makakalimutan nyo at makakaligtaan, ay talagang sabi nga'y ikangay mamamalayan nyo, nasunog na pala at kayo ay magigising na lamang na kayo ay naalimpungatan at hindi maintindihan kung ano ang gagawin. Kaya talaga yan po ay dapat na ikangay pagbutihin ng lahat ng ating mga minamahal na mga kababayan at kalugar. Kaya kinakailangan po bago po kayo mamahinga o matulog sa gabi, checkin nyo po mabuti bago kayo matulog. Yan. Alright, binabati po natin ng magandang morning ang lahat po ng ating mga kapatid ng responsabling mga mamamahayag sa ating Studio 2 mula sa Bulwagan ng Balitaan.
mula kay Kuyang Alan Bordeos at kay Ate Cora Biernes, kay Ate Joy Pasco at kay Kuyang Jack Frost Bordeos. At syempre naman sa Studio 2 po ay binabati po natin mula rin po dyan sa bulwagan ng ating balitaan mula kay Kuyang Wayne Espino Lawson, ang Bisayang Tisol. Antabayanan niyo po ang kanyang palatuntunan. Mamaya makatapos ng ating palatuntunan ang issue ng lipunan ni Kuyang Wayne Espino Lawson. At syempre, ganun din po, binabati rin po natin na magandang morning ang mga nasa Studio 4 dyan sa Zambales. Kay Kuyang Paul Candelaria, kay Kuyang Miguel Bourbon at kay Kuyang Stephen Sabate. Yan po yung ating admin dyan sa lugar po ng Region 3. Magandang umaga sa inyong lahat dyan sa mga taga Region 3. Kamusta na yung kalugaran dyan sa lugar ng Region 3, lalo na yung mga baybay dagat? Hindi ba nangangalat yan yung mga Chinese? Kaya kinakailangan talaga medyo ingat-ingat ang lahat. Sabi nga talagang marami ang mga lumilitaw na po ngayon at nadidiskubre ng ating mga taga-gobyerno, lalo na po yung ating mga otoridad, yung mga illegal na mga operasyon ng pugo sa iba't ibang dako ng ating bansa. Partikular sa lugar po ng lugar na dito sa Luzon. Kaya wala pa tayong nababalitaan diyan sa lugar po ng Kamindanawan at sa Kabisayahan. Kaya talaga marami nga yung mga sinasabi nating na kumbaga ay inaalam at nalaman ng ating kinaukulan na ang sabi ay mga estudyante na pumapasok dito sa atin sa Metro Manila nag-aaral. Yung pala yung mga military na pala nagaling sa China. Talagang ngayang ating bayan ay talagang niluluto sa sariling pamamahala. Yan. Kaya talaga po napakabigat kung hindi po natin bibigyan ng kaukulang pansin at sabi nga'y patay mali siya lamang ang kahit na sino man sa inyo. Kaya ikinararating lamang po natin sa ating mga kababayan na hindi lamang po sa pamagitan ng inyo lamang kaalaman ay hanggang sa inyong sarili lamang. Siyempre, tsikapan din po natin na tayo makatulong sa mga informasyon at mga balita. Ngayon pala may mga nangyayari na hindi na maganda dyan sa lugar ninyo na kung saan kayo. Kangay matahimik na namumuhay. Kaya sabi nga'y alam po ninyo talaga yung mga tsenong yan ay talagang salbahe talaga. Marami talagang mga gimmick sa sarili. Walang pakundangan, walang respeto. Kaya talaga, hindi naman po natin nilalahat. May yung mga hapkas naman ay hindi naman po ganyan. Ibig sabihin na yung Filipino-Chinese. Pero kung talagang yung mga puro na talagang tulad nga niyang nangyaring nagpapanggap bagayan na umano ay talagang espiya yung dating mayor ng Tarlac si Alice Guo kaya ang pangalan ni Alice Alice Kadiyan. Kaya hiya talaga ano kaya ang nasa likod niyan? Ano kaya ang maaari nating masabi at malaman pa sa mga susunod na kabanata? Kahit nga po yung Bahay Kubo hindi makanta-kanta ipa-check-checkin muna niya samantalang yan po yung Bahay Kubo na kanta 5 taon, 4 taon talagang bibong-bibong kantahin yan. Di lalo na po kung kakantahin pa yung May Bagong Silang. Sabi di ba yung May Bagong Silang, may bago ng buhay, pagbago ng buhay. Di lalo na yan. Ay lalo na yung ating national anthem, baka hindi pa rin alam. Lalo. Siyempre, pag talagang likas ka talagang genuine kang Pilipino, bata pa man at nagkakaisip, alam mo na yan. Lalo na yung mga pagkanta ng mga Lawiswis Kawayan, alam na yan.
Yung saka yung Ako Ay May Lubo. Ayan ang mga karaniwang kinakanta ng mga bata, yung mga bagong nagkakaisip at, sabi nga hindi pa nagsusulat o hindi pa nakakabasa. Yan, kaya, hoy, Aling, Mayura, oh. Alice Guo. Naku talaga, ika nga talaga bilib na rin ako sa iyong, galing ng pagkakaila sa katotohanan. Kaya talaga dapat maging leksyon at aral na yan sa ating sambayanan. Hindi lamang diyan sa lugar ng nangyari nga diyan sa lugar ng Tarlac, kundi kahit sa iba't ibang kanugnog lugar dito sa ating bansa. Kinakailangan po talaga'y matuto at magkaroon kayo ng, sabi nga'y idea o malakas na pakiramdam. Oh, kung mo nakakita ka lamang na medyo napagmabaitan ka ng kaunti at nagawan ka ng ika nga'y bagay na alam mo medyo nakakaantig sa iyo, aba, wala kang pakialam kung yung baga pala sinasalakab ka lamang o nilalambat ka lang. Kaya correction please sa lahat ng ating mga minamahal na mga kababayan. Tayo po ay maging mapagmatsyag at malakas yung pakiramdam. Hindi nakukuha yan sa didma-didma lamang. Kaya kinakailangan po talaga na maging maayos, magkatulungan at magkaroon ng magandang, sabi nga'y direksyon lalo na kung sa panahon sa nangyayaring ito sa ating, sambayanan. Anyway, dumako muna po tayo sa mga mahahalagang mga ulo ng ating mga balita. June 14, 2024. Narito ang mga ulo ng ating mga balita. Ito ay sa paghahatid ng Kasado Broadcasting Service ng RMM News TV ng payagang Balitang Kasado National Newspaper. Ito ay sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics na may mga benefits, effective and preventing serious illnesses and ailments like diabetes, cholesterol buildup, asthma, hypertension, and kidney diseases. Helps in regulating normal blood pressure, maintains normal blood sugar level, boosts immune system, helps in healing wounds faster, perks up body's immune response to stress. Gold9 Plus Probiotics, all natural extract, includes the following: stevia plants, ampalaya, serpentina, malunggay, asitaba, insulin plant, banaba, sambong mangustin. Ito ay sa pag-endorso ng ating ni Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. Good morning sa inyong lahat dyan at sumainyo mapagpalang umaga ngayong araw ng Huwebes, June 14, 2024. Narito ang mga ulo ng ating mga balita. Horse Race Field urging UN to intervene and WPS Dispute House Riso naghain ng paghimok sa UN na makialam sa West Philippine Sea Dispute. Alas 8:48 ng umaga, mga kababayan, walang illegal na pagbigkas ng hemno ng bagong Pilipinas, pangako ayon kay Jinggoy. Round 1. Ready, go! Samantala, mga minamahal kong mga kababayan, mga mambabatas, nakikisa sa napanawagan ng tuluyang ipagbawal na ang mga pugo dito sa ating bansa. Round 1. Alas 8:49 ng umaga, ito ay hatid ng Kasado Broadcasting Service ng RMM News TV, radyo na dyaryo pa.
Ito ay sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics sa pag-endorso ni Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics. Samantala, radio station kinundi na ang pananakit sa reporter na nag-cover ng transport strike. Round 1. Ready, go! Samantala, mga minamahal kong mga kababayan, hayaan ang mga pulis na gawin ang kanilang trabaho, sabi ng PNP sa mga taga-suporta ni Kibuloy. Round 1. Ready, go! Samantala, PTF OMS pinasabog ang Manibela dahil sa karahasan. BS Radio Reporter. Round 1. Ready, go! Samantala, mga minamahal kong mga kababayan, pagsubaybay sa kaguluhan ng Mount Canlaon, walang adlang sa kabila ng mga hamon. Round 1. Ready, go! Samantala, ang oras ay 10 minuto bago mag-ikasyam ng umaga. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Paok sa LGU's i-report ang mga posibleng scampers, puguhabs. Round 1. Samantala, mga minamahal kong mga kababayan, antabayanan ang kabuuan detalye ng ating mga balita, mga ilang sandali po lamang makalipas na makapag-ulat ang ating mga kasado patroller na nasa iba't ibang dako. Ang oras 9 na minuto bago mag-ikasyam ng umaga. Ito ay hatid ng KBS, RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. At sa pagtataguyod siyempre ng ating mga kolumnista, writer ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo, National Newspaper. Nasa lugar po at nasa linya ang ating Kasado Patroller, Kasado Patrol 25. Naririyan po siya sa lugar po ng saan ba? Okay, naandyan po talaga sa lugar po ng Cavite. Yan. UC Double L. Yan. Siyempre, ang kanya pong iuulat ay talagang napakahalaga sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ho? Sa lahat po ng ating mga kababayan. Ho? Kaya sabi nga itong si Double L ay madaling araw pa ay gising na yan para sabi nga'y mangalap ng mga informasyon sa iba't ibang dako ng ating bansa. Yan. At talagang ikang inaalam niya kung ano yung mga sitwasyon na mga nangyayari. Ho? Kaya bigyan po natin siya ng daan. Yan. Okay. Kasado Patrol 25 standby report. Ang iyong headset medyo umiirit. Report. O yang Lando, paki-ano ang iyong headset, medyo masakit sa tainga. Alright? Okay, nasa linya ang ating Kasado Patrol, si Double L, upang maghayag at ibalita ang napakahalagang pangyayari. Alright, Kuyang Lando? Sige. Good morning. Iputok mo na yan. Good morning, Kuya Arnold. At good morning sa ating taga-subaybay ng KBS, RMM News, Radyo na TV ba. Ito kagnay ito, Kuya Arnold, sa 11 taong gulang na batang babae o grade 6 student ay ginahasa ito dito sa bahagi ng General Trias dito sa Cavite, Kuya Arnold. Ginahasa ito at pinatay pa ng kaniyang ninong pa mismo ang suspect, Kuya Arnold.
Talaga, grabe naman yan. Kaya nga sa sinasabi ko yan, Lando, kapag inaanak, katulad yan tunay na anak, yan nga yung ikalawang magulang na nakatalaga dito sa lupa Kaya nga sabi nga, ginawang ikalawang magulang, lalo yung isang pag-aanak at isang inaanak, sagrado yan, saan pa man. Yes, tama ka Kuya Arnold. Kaya nga ito ay nakakarema rin ito nga ginawa ng isang pangalawang ama na itinuturing ng batang ito na kanyang ginasa at ito ay pinaslang pa sa pamamagitan ng lubid at ito ay sinaksak pa sa iba't ibang bahagi ng katawan ng bata at ito ay nakilala naman agad ang suspect at ito ngayon ay nag-detain na ngayon sa General Trias sa Municipal Police Station. Ayon kay Police Colonel Naparato, ang naturang hipi ng General Trias sa Cavite ito ay naaresto sa pamamagitan ito ng pagtuturo ng ibang nakasaksi doon sa krimen, Kuya Arnold. Ito tayo batay na rin sa ama ng naturang biktima ay nakipag-inuman niya ito sa kanyang kumpare o yung ama ng biktima ng bata doon sa kanyang ninong. At ito nga ay pinagsamantalaan umano ito ng kanyang ninong. Ito nga ay dinala ito sa isang lugar yung naturang bata at doon na pinagsamantalaan at ito doon ginawa ng krimen, Kuya Arnold. Oh. Grabe talaga yan ang ginawang krimen na yan dyan. Alam mo yan, walang kamuang-muang at musmos na bata. Aha, sige Kuya Lando. May balik na ang tinatawag na bitay o lethal injection. At ito isa kaganitong heinous crime na ito, Kuya Arnold, na ginawa ng naturang suspect. Dahil sa mga itong klaseng mga pagpatay sa mga musmos na mga bata ay itinuturing ito, Kuya Arnold, na heinous crime. Kailangan na ibalik ang parusang bitay, Kuya Arnold. Ito kung makikita mo lamang, ito hindi na natin kinunan ang naturang ang litrato at ito hindi na nagpa-unlock ang pamilya nito para ma-interview natin, Kuya Arnold. Talaga napakasakit niyan at napakabigat sa dibdib niyang nangyaring iyan. Kuya Arnold, nakikiramay tayo at ang buong kasadong national newspaper, ang Balitang Kasado ay nakikiramay sa biktima ng batang ito. Ito Kuya Arnold, tututukan natin ito. Mayroon pang mga ibang detalye. Oo, dapat malaman natin yung mga dapat i-follow up mo yan, Kuya Lando, para malaman natin yung talagang motibo pa at yung mga bagay-bagay na dapat malaman ng ating publiko sa ganyang mga krimen. Talagang napakabigat niyan. Isipin mo ninong, kumbaga, inaanak. Wow, talaga, grabe talaga ang konsyensya ng taong iyan. Sana parusahan siya talaga ng ating may kapal sa kanyang ginawang yan. Yes, ito rin ay mong nakaraan mga last year, ito rin ay nabalita ko rin dito sa ating himpilan, yung pangyayari din, halos kaparehas lang ang pangyayari dyan sa bahagi ng Tracy Martinez, kung saan ninong din ang suspect dito at pinatay din ang naturang bata doon sa bahagi ng Tracy Martinez. Kung maalala natin, ito yung ating din naiulat sa ating himpilan, Kuya Arnold. Halos kapareho ito yung pagsagawa ng krimen, Kuya Arnold. Dito sa... Oo. Ito yung ating tututukan ngayon at ginagawa na ngayon ng proper documentation ng ating mga otoridad para sampahan ito ng kaso ang naturang suspect. Samantala, Kuya Arnold, mula pa rin dito sa lalawigan ng Cavite, ako si Kasado Patrol Unit 25. Ako si Double Kuya Lando Luto, nag-uulat para sa gabay patnumay ng KBS Army News, Radyo na TV pa. Happy weekend, Kuya Arnold. Enjoy weekend. Okay. Maraming salamat kay Double L mula pa rin dyan sa lalawigan ng Cavite. Kuya Lando Luto. Thank you, Kuya Lando. Alright, nakuhan po naman natin ang pag-uulat ng ating Kasado Patrol 40 dyan sa Quezon City. Alamin po natin ang kanyang sitwasyon dyan sa lugar at ereyang iyan ng Quezon City. Alright,
ika ngay audio na lamang muna Kuyang June, ha? Alright, nasa linya si Kuyang John Santosidad. Para malaman natin, ha, ang kaganapan dyan sa lugar ng Quezon City. Alright, nasa linya ang ating Kasado Patrol 40, si Kuyang John Santosidad. Alright, Kuyang John, good morning! Yes, good morning. Kasama mo na doon, ang Gadon Station Manager, Alan Bordios. Kamusta ka na diyan? Anong lagay dyan sa iyong area at sa lugar sa Quezon City? Dito, masamang panahon ngayon para hindi nalihanap ko ngayong umaga. Masamang panahon, madilim ang kalangitan ka ulap. Oo, kasi may nagbabadya na naman uling typhoon na paparating dito sa ating bansa. Kaya ganyan. Kaya sana huwag matuloy, wala sanang masakyan para huwag makarating dito sa Luzon. Balita mo tayo. Okay, sige, go. Kuyang June, iputok mo na yan. Yes, arestado ang isang babae na kinasang bypass operation kaninang madaling araw ng mga Drug Enforcement Unit, Station 6, Batasan Health, Quezon City, sa pangunahan ni Police Captain Glenn Castelos, CPSDO, sa pangasiwa pa rin ni Police Lieutenant Colonel Rodante Sarmiento, Station Commander. Nakilala ang suspect na si alias lamang Rina, 59 anyos. Nahuli kagabi, kaninang madaling araw sa bypass operation. Naka-State Street, Barangay Comunidad, Quezon City, kung saan nahuli ang isang babae. Nakupis siya mula sa kanya ang sabu na may timbang na 18 gramo sa halagang 122,400 pesos. Ngayon, nakapit na ang suspect sa Station 6 sa Batasan Hill, Quezon City para sa kasong paglabag. Section 5 at Section 11, Article 2 at RE 9165. Monitor witness, Barangay Kagawad, Elmer Buena. Kasama ko itong hit and run, di ba nakakuha ko dyan sa hit and run, dyan sa kabaan ng San Juan Bautista, itong isang motor na minuli edad palang maniho, 16 years old pa yung nagmamaniho. May angkat pa isang lalaki. So, Yung 8 taon. minor de edad pa yan, Oo, yung 8 taon babae, nabundol, kapul. Ngayon, natakot siguro dahil ilagay natin sa ilagay natin sa Facebook o ikaw natin. Alam na. Pagkabukasan ng bata. Sumuko sa barangay. Sumuko sa barangay yung naka-hit and run. Ngayon, nagkaayos na sila. Di na mag-complain yung complainan. Ano, yung nasaktan, hindi na magko-complain. Nagkasundo na sila. Di na. Di pa iskan, sagot lahat ng gastusin. Magaling naman pala. Kasi karamihan kasi sa iba sa nakaka-aksidente, karamihan ay suplado at hindi pa halos aminin yung kasalanan. Hindi balik kung ganyan katulad ng ganyan lahat yung nakaka-aksidente. Siyempre wala naman Kuyang June may gusto ng aksidente. Talagang dumarating talaga yan. Oo. Kaso lang, kapag hitin lang, kapag nakita nila, tumutakbo pa, matuloy pa takbo, nakita nga naman bangga na sila ng tao, pero
Kung Meron din naman kasing case na pagka nakabundol o naka-aksidente ang driver, to talagang bahagyang tumatakas. Dahil umiiwas sa bulbog ng taong bayan doon sa gulpi. talaga nanggigigil yung magulang ng bata. Oo, kasi kapag dating sa Gayamba at kita mong medyo karimari-marim yung aksidente, medyo talaga nakakaantig ng puso, kahit hindi mo kano-ano yung malasakit ng taong bayan na hindi nawawala. Yan, kaya siyempre ang iniisip nila, siyempre hindi nag-iingat, talagang karamihan talaga ganyan Marami rin nga rin yung mga driver na hindi natin nilalahat. Marami Kuya Jun yung ikangi arugante pagdating sa karsada, sa daan. Yun. Mali na nga. Magpansot pa. Oo, kaya kinakailangan talaga sila kapag sila nakakasakit, lalo kung may mga enforcer na dyan, huwag nang tumakas. Sumuko na ng kusa. Oo, ganun lang yan. Kasimple kung pananagutan naman yung nagawang damages at yung perwisyo doon sa nasaktan, kailangang panagutan. Wala naman talagang may gusto ng aksidente. Dumarating talaga yan sa buhay ng tao. Yun na masakit Pag dito sa Barangay Payatas, dito tayo nag-report. Talaga araw-gabi ang oblansita. Itong maraming helmet, walang lisensya, walang warasiyar. Nakahubad pa, dapat yung tutukan. Gusto ko sa isang barangay na kamay nga bakal, kasama ko yan noon. Oo. Kaya dito lang yata barangay nga walang kamay nga bakal. Gusto ko action agad. Kaso mabait ang kapitan, inabuso. Yung gusto nila yung tatakong kapitan yung mabait para sa magbubuto sila, mabait. Ang kailangan ng ating bayan ay yung may aksyon at may diplomasya. Yan ang kailangan. Yung alright already kapag kailangan ng ating mga mamamayan. Yan ang kailangan nating mga nanunungkulan. Yun. Hindi yung puro papugi, papansin. Ay, nako. Lalo na pagdating ng eleksyon, lalo ngayon. Ika nga darating naman uli yung eleksyon, Ika nga mga ilang buwan na lamang. Magpapail na naman uli sila ng kanilang kandidasi. Nandiyan na uli yung pagwapuhan. Gwapo man o gwapa. Iisa lang yan. Maupit na pala. Mm. Nandiyan mga ayuda. Mm. Pakulot sa PDPD program. Ang kailangan ng ating bayan ay yung pagsisilbi at saka yung paglilingkod nang walang anumang pag-aalinlangan sapagkat kapag habang nung sila'y lumapit at humingi ng suporta, ay nangangako naman sila't nangako na gagawin nila ang lahat ng paraan, umunlad lamang ang kanilang lugar sa pagtutulungan. Ay hindi kapag dabating na ang oras, Kuyang Jun, at nandiyan na sa upuan, ay nakaupo nga lamang. Bahala ka sa buhay mo. Karamihan ganyan ang ating nakikita. Kaya nga may programa ang ating issue na lipunan si Kuyang Wayne. Ang Bisayang Tisoy tuwing yan ay tuwing Martes at Huwebes, yung ikangi ugnayan sa barangay. Yun ang magandang matapik at yung lahat ng mga punong barangay ay kinakailangan puntahan ng ating team para sila'y makunan ng kanilang mga accomplishment at yung kanilang mga plataforma sa kanilang barangay. Ayun, tama. Ayan mo. Bago lahat kasama ko yan, binabati ko ang ating mga kamay nga bakal, mga kapitan dito sa distrito. Kapitan Jojo Abad, kapitan ng Barangay Batasan Quezon City, ganun din ang kapitan Maningko ng Commonwealth Quezon City. Ganun din si Alan Francia, punong barangay ng Balara Quezon City. Ganun si Willie Gara, punong barangay ng Bagong Silangan. Ay, yun ang mga banggit ko, mga kapitan, nakatutok ngayon sa programa ng TVSRA News. Nakatutok sila tuwing umaga, inabangan nila kasama ko yan, Lord. Okay, salamat naman at ika nga ay napakalaking bagay na sila nakatutok sa ating palatuntunan para malaman nila yung mga kaganapan at latest na pangyayari sa iba't ibang dako ng ating bayan at sa iba't ibang dako ng mundo. Okay, sige, bati na, Kuyang Jun. Ginabate ko, Police Lieutenant Colonel Rodante Sabinto, Station Commander, Station 6, Batasan Hilton City. Gano'n ang Chief SBO, Police Captain Glenn Gonzales, Chief SBO. At lahat ng mga operatiba, gano'n din, Station 30 na Payatas,
Bagong Silangan, Quezon City. Police Lieutenant Colonel William de la Cruz, Assistant Commander. Ganun siya ang Deputy Commander Police Captain Tugbo, si Hammer SCR Eagles Club na si Jeep Ligasya. Mula rito sa Quezon City ako si John Sabaslat. Patrol 14 nag-ulat, gabay patnumbay TBS REM News, dyan na, TV pa. Balik sa'yo ko, Arnold. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 40 mula pa rin sa Quezon City. Kuyang John Santusidad. Thank you, Kuyang John. Okay, puntahan po naman natin ang pag-uulat ng ating Kasado Patrol 22 dyan sa lugar ng saan ka naroon, Hagupit. Si Kuyang Erman Patulot. Alright, Kuyang Erman, stand-by report. Stand-by, Kuyang Erman. Sumandali lamang. Report. Alright, may paggulat ang ating Kasado Patrol 22, si Kuyang Erman Patulot. Kuyang Erman, good morning! Morning, Kuyang Arnold. May magagawa pa at nagawa na itong si Attorney Oric de la Paz ng Batang Plaza ng taga-Taytay Rizal. Siya ang nasa legal office ng bayan ng Taytay Rizal sa pamamagitan ng kanyang maayos na pagseserbisyo bilang abogado. At tagumpay naman ang naging takbo at pamamalakad ng nasabing bayan. At may pagbabago ngayong taon 2024. Lalo na si Mayor Alan De Leon ang nakaupong alkalde ng nasabing bayan sa mahalagang pagiging ugnayan sa kanyang mga department head at mga tauhan kasama na ang BPLO. Sa pamumuno naman ni Atty. Joaquin King, maganda naman ang naging kalakalan at pumasok sa negosyo, pagkuha ng business permit. Tagumpay din naman ang target na sa mga tax collection na inaasahan ng bayan ng Taytay Rizal. Mula dito sa Taytay Rizal, ako si Kasado, editor ng Patut na Gulat sa Gabay Patnubay, ABS RMN News, Karina at TV pa. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 22, si Hagupit, Kuyang Erman Patulot. Thank you, Kuyang Erman. Ang oras ganap na alas 9:12 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Ng balitang kasado ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. At syempre ito ay sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics sa pag-endorso ni Dr. Ariel T. Bayra. Samantala, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. House Riso held urging UN to intervene and with Philippine Sea dispute. House Riso naghain ng paghimok sa UN na makialam sa West Philippine Sea. Round 1. Lady, go! Naghain ng resolution si House Deputy Majority Leader Representative Erwin Tulfo nitong Lunes na humimok sa gobyerno sa pamagitan ng Department of Foreign Affairs or DFA na mag-sponsor ng resolution sa harap ng United Nations General Assembly na maglalayong piliin ang China na itigil ang mga labag sa batas na aksyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Tulfo, kinatawan din ng ACT-CIS Party List ang House Resolution 1766 ay inihain alinsunod sa UN Convention on the Law of the Sea. At sa
2016 ruling ng Permanent Court of Appreciation. Arbitration ang landmark. Desisyon ng Permanent Court. Arbitration and Case Number 2013-19 na kilala bilang Republic of the Philippines BS People's Republic of China ay tuluyang nagpapawalang bisa sa malawak na paghahabol ng pamalang Chino sa ilalim ng tinatawag na 9-dash line na nagdideklara ng hindi tugma ang mga ito sa mga provision ng UNCLOS. Kaya itinataguyod ang soberanya ng Pilipinas sa ASC sa continental shelf nito sa West Philippine Sea. Sabi pa rin ni Tulfo sa resolution, sa kabila ng ruling ng PCA, sinabi ni Tulfo na matatag na tumanggi ang China na kilala at sundin ang Arbitration Award na nagpupumilit sa lalong labag sa batas na pagkilos nito sa West Philippine Sea, kabilang na ang panghara sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at pagtatayo ng mga artificial na isla sa nanilagyan ng mga military installation, airstrip at iba pang strategic infrastructure sa loob ng karagatan ng Pilipinas. Ngayong taon lamang ang mga agresibong maniobra at water cannon attack ng mga barkong Chino laban sa Philippine Coast Guard at mga Pilipinong mangingisda ay nagpapababa ng tahasang pagwawalang bahala ng China sa international na batas at sa legal na karapatang pandagat ng Pilipinas. Sa ngayon ay nabawasan ang ating integridad sa teritoryo at nakompromiso ang katatagan at seguridad ng rehiyon. Ang resolution na mababasa noong nakaraang Mayo 15 pinayag ng China ang Regulation on Administrative Law Enforcement Procedure for Coast Guard Agencies simula Hunyo 15, 2024 na umano'y nagbibigay autoridad ang China Coast Guard na ikulong ang mga dayuhang mamamayan na hinihinalang illegal entry sa karagatan nito ng hanggang 60 araw ng walang paglilitis. Ito ay higit pang nagpapalala sa dati ng hindi maayos na sitwasyon at direktang hamon sa maayos na mga internasyonal na batas at alituntunin sa dagat, sabi ni Tulfo. Aniya ang kanyang resolusyon ay alinsunod din sa naunang pahayag ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. tungkol sa walang patid na pangako ng Pilipinas na lutasin ang mga lituntunin sa pamagitan ng mapayapang paraan na nagbibigay diin sa kahalagahan ng dialogo at diplomasyan sa pagtugon sa mga nakaspasalimot na isyo sa rehiyon. Nauna nang isinaad ni Pangulong Marcos ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept, isang artatikong balangkas na naglalayong itayo ang kakayahan ng Pilipinas na sa pagtatanggol at mamumuhunan sa diplomasya. Sa pagtugi sa paninindigan ng Pangulo sa harap ng pandaigdigang komunidad, sa gayon ay kinakailangang igiit ng pamalang Pilipino na sa pamagitan ng DFA ang karapatan nito sa West Philippine Sea at paigtingin ang mga gawaing diplomatiko upang makakuha ng international na suporta laban sa mga labag sa batas ng China, sabi ni Tulfo. Alas 9:18 ng umaga, ito ay atid ng KBS RMM News TV. At ito ay sa pagtataguyod ng buong pwersa ng Balitang Kasado ng lahat ng mga kolumnista, writer at mga kasado patroller. At syempre, sa pagkukumbay, no? At sa pagbabanding ng Kasado Family. Samantala, walang illegal na pagbigkas ng hemno ng bagong Pilipinas, pangako ayon kay Jinggoy.
Ipinagtanggol ni Senate President PRO Tempore Jingoy Estrada nitong Lunes ang pag-issue ng Memorandum Circular number 52 na nagsabing ang layunin lamang nito at pasulungin ang kultura ng mabuting pamamahala at progresibong pamumuno sa lahat ng antas ng pamahalaan. Ang MC52 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong Hunyo 4, 2024 ay nag-utos sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na isama ang pagbigkas ng Bagong Pilipinas HEM at panata sa pagsasagawa ng kanilang lingguang seremonya ng watawat. Ang direktiba ay sumasaklaw sa lahat ng mga ahensya at instrumentalidad ng pambansang pamahalaan, kabilang ang mga korporasyon na pag-aari o kontrolado ng pamahalaan at mga institusyong pang-edukasyon sa isang pahayag. Binigyang diin ni Estrada ang pagkakahawig ng direktiba sa mga hemno ng universidad o paaralan na inaawit ng mga estudyante. Mahalagang tandaan ng mga MC52 ay hindi illegal o irregular, sabi ni Estrada. Walang pinagkaiba ito sa pagkanta ng Senado, school at university hymns sa isang paaralan para ipaalala ang pagiging makabayan at pagkakaisa nating mga Pilipino, sabi niya. Inilunsad naman ng administrasyon ang Bagong Pilipinas bilang tatak ng pamamahala at pamumuno na kinakitaan ng isang prinsipyo, pananagutan at maasahang pamahalaan na pinalakas ng nagkakaisang institusyon ng lipunan. Ayon pa rin sa Presidential Communications Office or PCO, ang Bagong Pilipinas ay nagsasaad ng pag-ibigay ng kapangyarihan sa mga Pilipino na suportahan at makilahok sa lahat ng pagsisikap ng pamahalaan sa isang all-exclusive plan tungo sa malalim na fundamental na pagbabagong panlipunan at pang-ekonomiya sa lahat ng sektor ng lipunan at pamahalaan. Alas 9:21 ng umaga, ito ay hatid ng Kasado Broadcasting Service ng RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay sa pagtataguyod ng buong pwersa ng Balitang Kasado at ng Gold9 Plus Probiotic. Ito ay sa pag-endorso ni Dr. Ariel T. Bayra. Samantala, mga mambabatas, nakikisa sa panawagan ng tuluyang ipagbawal na ang pugo dito sa Pilipinas. Round 1. Ready, go! Nakiisa sa Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers nitong Lunes na lumalang clamor na idiniklara ng gobyerno ang Philippine Offshore Gaming Operators or PUGOS na isang matinding banta sa pambansang seguridad na makaisip ng batas ng nag-uutos ng total ban na huli sa bansa dahil sa napatunayang kriminal na aktibidad nito. Mula niya nang magbigay siya ng privilege speech noong 2017 para ilantad ang mga masasamang aktibidad ng mga pugo, wala namang nagbago at lalo pang naging malala ang mga kriminal na gawain. Itong mga pugo na bawal na sa mainland China ay nagdala lamang na mas maraming krimen at kahiyan sa ating bansa kung anuman ang benepisyo na nakuha natin sa kanila ay walang kabuluhan kumpara sa inilagay nila sa atin. Ang mga gastos sa lipunan ay patuloy na dumarami at walang halaga ng mga buwis o mga napansin na trabaho ang maaaring lumampas sa kanila, sabi ni Barbers, chairman ng House Committee on Dangerous Drugs. Ang mga lehitimong negosyo at namumuhunan ng China at Chino ay malugod bagamat ngunit hindi ang basura na tila sinasadya ng itinapon na tila ang bansa ay isang basurahan para sa mga produktong basura ng illegal na sugal, droga at sindikato ng kriminal. Aniya, malaki ang naiambag ng mga pugo na ito sa pagkakasira ng ating
moral fiber, sila ay mga front sa mga Chinese-led criminal syndicates, money laundering, espionage, cyber hacking, wiretapping at iba pang illegal na gawain. Nagbigay daan sa pagpatay, kidnapping for ransom, rape, prostitution, torture at hindi mabilang na iba pang hindi nasabi na barbaric activities, sabi ni Barbers. Aniya ang pinakamasama ay kapag ang pera ng pugo ay nakipagtulungan sa pera ng druga at ginamit upang suhol sa mga opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas upang bilhin ang kanilang katahimikan at kooperasyon. Ilagay ang mga Tsino sa nagpapanggap na mga Pilipino sa mataas na posisyon sa pamahalaan. Bumili ng mga lupaing agrikultural na nakukompromiso ang pambansang seguridad sa pagkain at palawigin ang kanilang impluwensya sa lahat ng sulok ng infrastruktura ng pamahalaan. Ang pugo politics aniya ay nakadagdag sa narco politics at kung patuloy na bulag ang bansa at ayaw basahin ang mga nakasulat sa dinding tadhana ng mga Pilipino. Walang saysay ang pagtatangka ng pagkorna dayo dusay ang pugo sa pamagitan ng pagpapalit ng pangalan nito at tinatampok pa ang mga negatibong epekto nito sa ating lipunan. Walang pagbabago ng pangalan ang makabubura sa pamana nito ng mga krimen. Pugo sa pamagitan ng anumang iba pang pangalan, stings lamang ang parehong sinabi ni Barbers. Nananawagan siya sa lahat ng makabayang Pilipino. Kabilang na mga Pilipino-Tsino na samahan tayo sa paglilinis ng ating bansa sa mga sindikatong kriminal na ito na sangkot sa illegal na droga at pugo at mabawi ang ating lipunan mula sa mga modern day country snatchers na ito. Sinuportahan din ni Cagayan de Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez ang panukalang ipagbawal ang mga pugo. Ang negatibo, masama at masamang epekto ng pugos sa lipunan ay malayo sa kita ng kanilang dinadala, sabi niya. Alas 9:26 ng umaga, ito ay hatid ng Kasado Broadcasting Service ng RMM News TV, radyo na, dyaryo pa. Ito nga po ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Ang tabayanan ang susunod na palatuntunan na isyu ng lipunan ng Bisayang Tisoy, si Kuyang Wayne Espino Lauzon. Samantala, radio station kunin din na ang pananakit sa reporter na nag-cover ng transport strike. Round 1. Ready, go! Kinundina ng istasyon ng radyo na DCRH ang parent firm nito na Manila Broadcasting Company or MBC ang umano'y pananakit ng mga miyembro ng transport group ng Manobela na sa reporter nitong si Val Gonzales habang nagko-cover ng transport strike noong Lunes. Sa isang payag, sinabi ng MBC DCRH Station Manager at Vice President for Legal, Abogado Rodolph Steve Hularbal na nangyayari ang insidente habang kinukover ni Gonzales ang protesta ng mga miyembro ng Manobela sa East Avenue, Quezon City. Ang mga kaparihong panghaharas ay malinaw na pagsikil sa karapatan ng pamamahayag at walang uwang sa isang sibilisadong lipunan, sabi ni Hularbal. Aniya, mananagot ang mga nasa likod ng pananakit upang hindi na maulit ang mga katulad na insidente. Makakaasa ang publiko na mananatiling committed ang MBC DCRH sa pagtataguyod ng katotohanan sa ngalan ng patas at malayang pamamahayag, sabi niya. Itinanggi ni Manobela Chairman Mar Balbuena na sinalakay ng kanilang mga miyembro si Gonzales at sinabing ang reporter ang nag-udyok ng insidente.
Ang grupong Manabela ay mariing pinatututulan ang pahayag ng DZRH reporter na si Val Gonzales na umano'y sinuntok o sinapak siya ng aming mga miyembro. Sabi niya, nakita lamang sa kanyang video report ay ang paligiran di umano siya ng aming mga miyembro, ngunit ito ay para kausapin lamang siya ng mahinhin, ngunit hindi niya inilantad ang kanyang mga malisyosong sinabi bago siya umere. Kaya di umano siya sinaktan, sinasabi niya. Sinimulan umano ni Gonzales ang insidente sa pamamagitan ng panginsulto sa mga miyembro ng transport group na nananawagan na ikulong ang mga ito. Ang mamamahayag ay malaya, ngunit huwag mong isama ang sarili mong salubin sa iyong trabahong kinabibilangan upang hindi ito maging bias. Maging patas sana tayo sa ating pananalita, sabi niya. Si Val Gonzales ay isa sa isang mensahe sa Viber itinanggi na ininsulto o isinumpa niya ang sinuman sa mga miyembro ng transport group. Hindi po totoo na minura ko sila, hindi ko po siya nakakausap. Baka po ang nagmura sa kanila ay yung mga napeperwisyo at labis na naabala sa pagsasara nila sa S. Avenue ng mahabang panahon, sabi niya. Sa live stream video ng kanyang report na nakikita sa Facebook page ng DZRH, nakikita na inire-report ni Gonzales ang protesta ni Manabela at kung paano nito hinarang ang kalsada. Sa kahabaan ng S. Avenue sa Quezon City nang bigla siyang mapalibutan ng mga miyembro ng grupo. Lumayo siya at sinabing nasuntok siya sa insidente. Hayaan. Ang oras ganap na alas 9:31 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, hayaan ng mga pulis na gawin ang kanilang trabaho, sabi ng PNP sa mga taga-suporta ni Kibuloy. Round 1. Ready, go! Umapila ang Philippine National Police nitong Lunes sa mga supporters na Kingdom of Jesus Christ Leader Pastor Apollo Kibuloy na maging kalmado at payagan ang mga pulis na gampanan ng kanilang tungkulin bilang law enforcers. Ginawa ni PNP spokesperson Colonel Jean Pardo ang panawagan matapos magbarikada ang mga supporters ni Kibuloy sa harap ng QOGC headquarters sa Davao City noong Lunes upang pigilan ang pagpasok ng mga pulis sa compound at pagsilbihan ang arrest warrant laban sa kanya. So ang pakiusap natin ay maging mahinahon tayong lahat. Ang inyong kapulisan ay nandoon para sa opisyal na pagganap ng kanilang mga tungkulin. Walang anumang hangarin ang ating kapulisan na magkaroon ng anumang sakitan at anumang pagkakagulo, sabi niya sa press briefing sa Camp Crame, Quezon City. Si Kibuloy ay may 3 standing arrest warrant para sa child at sexual abuse na inisyo ng Davao City Regional Trial Court at human trafficking na inisyo ng isang korte sa Pasig City. Ang mga kasong ito ay hindi bilyable. Pinuntahan ng mga pulis ang 5 sa mga ari-arian ni Kibuloy sa Davao simula Lunes ng madaling araw. Umaasang matatagpuan siya at ang 5 sa kanyang mga akusado, Jacqueline W. Roy Crescente, Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Selvia Camarines.
Ayon kay Pardo, wala pa silang update sa resulta ng paghahanap ng pulisya sa mga lugar na ito. Wala pang indikasyon sa ngayon na nakalabas na ng bansa si Pastor Kibuloy dahil wala pang kumpirmasyon mula sa Bureau of Immigration. Ang katotohanan lamang na sabay-sabay silang nagpapatupad ng warrant of arrest ay indikasyon na naniniwala kami na nandito pa rin siya sa bansa, sabi niya. Alas 9:34 ng umaga, ito ay hatid ng Kasado Broadcasting Service ng RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps at sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics. Ito ay sa pag-endorso ni Dr. Ariel G. Vaira. PTFOMS pinasabog ang Monobela dahil sa karahasan, BS Radio Reporter. Round 1. Ready, go! Inuligsa ng Presidential Task Force on Media Security ang naiulat na pisikal na pag-atake ng mga miyembro ng Manibela laban sa isang radio reporter na sumalakay sa transport strike na sumasaklaw sa transport strike na isinagawa ng grupo nitong Lunes sa Quezon City. Sa isang payag, sinabi ni PTFOMS Executive Director Undersecretary Paul Gutierrez na si Balbal Gonzales, veteranong field reporter ng istasyon ng radyo sa DCRS at iba pang miyembro ng press ay nag-ulat sa task force tungkol sa pag-atake ng mamamahayag. Sinabi ng PTFOMS na si Gonzales ay pinukpok sa baywang ng hindi bababa sa 2 beses ng isang miyembro ng Manobela sa walang malinaw na dahilan habang fielding ang kanyang ulat sa kahabaan ng S Avenue. Mariin nating kinundina ang karahasan na ito laban sa isang kagawad ng media sa katauhan ni kasamang Bal Gonzales na gumaganap lamang sa kanyang tungkulin sa pag-ulat sa mga kaganapan sa ating bansa, sabi ni Gutierrez. Nakipag-coordinate na raw siya kay Quezon City Police District Director Reid Marana para ipatawag si Manobela Chairperson Mario Balbuena dahil sa marahas na gawain ng kanyang mga miyembro. Aniya, sa naunang transport strike na isinagawa ng transport group, ang DCWB field reporter na si Alan Gatos ay verbal din na inabuso ng mga wilgista na inakusahan siyang binayaran at bias. Kung inaakala ng grupo ni Mr. Balbuena na ang ganitong mga paratang at pandarahas sa hanay ng media ay makakatulong sa kanilang ipinaglalaban, nagkakamali sila, sabi ni Gutierrez. Naniniwala tayong hindi susuportahan ng publiko ang mga hakbang na may kasamang pandarahas at pananakot, sabi niya. Handa raw ang task force na suportahan si Gonzales na gustong magdemanda sa transport group. Sa iwalay na pahayag, kinundina na rin ni Manobela Broadcasting Company or MBC ang kumpanyang nasa likod ng DCRS ang insidente na nagsabing walang puwang ang pag-atake sa isang sibilisadong lipunan. Determinado ang kumpanya na panagutin ang mga nasa likod ng pananakit sa aming reporter upang hindi na maulit ang mga kaparehong sitwasyon, sabi ni MBC. Pinundin na rin ng iba't ibang press organizations ang ginawang karahasan ni Manobela kay Gonzales ang mga emosyon at persepsyon na nagmumula sa isang nakasulat o broadcast na ulat ay hindi kailanman maaaring maging isang katuwiran upang mapasailalim ang isang mamamahayag sa pisikal na pinsala. Ang Defense Press Corps sinabi sa isang pahayag. Nananawagan din ang DPC sa mga organizer at leader ng mga nagpoprotesta na pigilin ang kanilang mga miyembro at igalang ang kalayaan at karapatan ng malayang pamamahayag. Sa parehong paraan, ang press at instrumento sa pagpapaabot ng boses ng mga sektor
na naghahanap ng lunas para sa mga reklamo laban sa pamahalaan. Gayon din dapat ipahalagahan ng mga sektor na ito ang paggalang at pangalagaan ang kaligtasan ng mga mamamayag, sabi nito. Ikinalat din ni Philippine National Police Press Corps ang insidente bilang pagsupil sa press freedom. Nananawagan ang Philippine National Police Press Corps ang agarang aksyon mula sa mga autoridad laban sa mga nasa likod ng pag-atake laban kay Gonzales at sa pamunuan ni Manibela na responsable sa ginawa ng kanilang mga miyembro. Sinabi nito, sinumpa itong tulungan si Gonzales sakaling magdesisyon itong ituloy ang legal na aksyon laban sa grupo. Inunda na rin ng mga miyembro ng Justice Reporters Organization or Juror ang pag-atake laban kay Gonzales. Higit katanggap-tanggap ang anumang uri ng karahasan o pag-atake sa mga mamamayag na nangangalap at naghahatid lamang ng impormasyon at tunay na pangyayari sa publiko. Pahayag ng grupo. Alas 9:40 ng umaga. Antabayanan ang susunod na palatuntunan ng Bisayang Tisoy, ang isyo ng lipunan ni Kuyang Wayne Espino Lausong. Samantala, pagsubaybay sa kaguluhan ng Mount Canlaon walang hadlang sa kabila ng mga hamon. Round 1. Ready, go! Patuloy na nagsusubaybay sa risteb ng Mount Canlaon sa Negros sa kabila ng mga hamon na kinakaharap ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ayon sa isang opisyal nitong Lunes, Maria Antonio Beborna, Jefe ng Volcan Monitoring and Eruption Prediction Division sa Philippine News Agency, na bagamat walang obserbatoryo ng Pelbox sa Canlaon City sa Negros Oriental, patuloy pa rin ang pagbibigay ng ahensya ng mga advisory at regular updates sa Canlaon Volcano sa pamagitan ng kanilang obserbatoryo sa La Carlota, Negros Occidental. Kasalukuyang nasa Negros Island ang mga opisyal ng Pelbox para bisitahin ang iba't ibang istasyon ng Pelbox sa paligid ng Mount Canlaon area, kabilang ang Canlaon City sa Negros Oriental. Sa pagsabog ng Canlaon noong Hunyo 3 at hanggang Hunyo 10, patuloy na nagbibigay ng mga advisory ang Pelbox sa pamagitan ng pagsubaybay at pag-uulat nito sa katayuan ng bulkan sa pamagitan ng pag-post sa website at social media at sa pagbabahagi ng impormasyon sa Office of Civil Defense, na siya namang nag-cascades ng impormasyon pababa sa mga lokal na pamahalaan, kabilang ang Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang kanyang pahayag ay matapos ang mga ulat ng mga lokal na pambansang opisyal ng pamahalaan. Tumatawag sa Pelbox sa mga nakaraang araw dahil sa hindi pagpapanatili ng obserbatoryo sa Canlaon City. Ang obserbatoryo ng La Carlota ay sumasaklaw sa praktikal ng buong network ng nagsubaybay sa Mount Canlaon. Malapit nang magtalaga ng engineers ang Pelbox at magbubukas ng bagong obserbatoryo sa Canlaon City. Ayon kay Bornas, tapos lang namin i-rehabilitate ang obserbatoryo ng Canlaon mula sa isang palapag hanggang sa dalawang palapag ng gusali. Doon ay nagtatalaga ng mga engineers habang ang Pelbox ay nasa proseso ng pagkuha ng mga bagong kagamitan at instrumento, dagdag niya. Sinabi rin ng mga opisyal ng Pelbox na matagal ng proseso ng pagkuha ng gobyerno dahilan sa pagkakaantala sa renovation ng obserbatoryo sa Canlaon City. Samantala, nagpahayag naman ng pagkabahala si Borna sa mahinang signal ng internet sa obserbatoryo ng La Carlota, na sinasabing talagang hamon sa kanila ang
makipag-usap sa iba't ibang istasyon sa paligid ng bulkan at maglabas ng real-time na impormasyon. Ang Canlaon City ay magiging isang mas mahusay na pagpipilian. Sinasaalang-alang ito ay may mas malakas na connection sa internet at telekomunikasyon. Nakataas pa rin ang alert level 2 sa ibabaw ng Mount Canlaon habang patuloy itong nagpapakita ng kaguluhan at paglabas at pag-alis ng singaw. Alas 9:44 ng umaga, ito ay hatid ng KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. At syempre sa pagtataguyod po ng Gold 9 Plus, Probiotic ni Dr. Ariel T. Bayra ng Gold 9 Plus Probiotic. Alright, correction please, iko-correct lamang po natin. Ngayon po ay araw ng Biyernes. Medyo ang inyong Kuyang Arnold sa dami talaga ng mga schedule ay medyo nakakaligtaan na rin yung sabi nga ay araw. Talaga nga, ikaw talagang sabi nga po. Ngayon po ay araw ng Biyernes, pitsa 14 ng buwan ng Hunyo 2024. At syempre, ang palatuntunan po ng issue ng live dipunan ng Bisayang Tisoy ni Kuyang Wayne Espino Lauson ay tuwing Martes at Huwebes. Ganap na ikasampu po ng umaga. 2 oras po ng kanyang pagtatanghal. At syempre, pinasalamatan po natin ang ating umaalalay at nakaalalay rito na sina Ate Del Santos at Ate Rosemary Paderon bilang production assistant. Maraming salamat sa pagtataguyod ng lahat ng ating mga kapatid at mga kasamahan ng mga responsabling mga mamamahayag. Ang KBS RMM News TV ay patuloy nyo pong maririnig at patuloy na masusubaybayan Lunes hanggang Biyernes ganap na 8 ng umaga ang palatuntunang gabay at patnubay ng inyong Kuyang Arnold Namupo. At syempre naman po, pinararating po ng ating pamunuan ng KPP, Kawanggawa, Pag-ibig, Pananampalataya, Divine Healing Power mula rin po dyan sa lalawigan ng Oriental Mindoro sa lungsod ng Calapan at bayan ng Bako, Barangay Bangkata na sa June 11 ay mayroon pong pagtitipon at pagsasama-sama ang buong pwersa ng KPP. Diyan po sa lugar po ng St. Benedict Cathedral, diyan po sa monasteryo ni San Benito, diyan po sa lugar ng Lipa City. Yan, sa sako po ng Batangas. Lalawigan ng Batangas sa lungsod ng Lipa. Diyan po sa monasteryo ng San Benito. Yung lahat po ng mga KPP. Kaya sa umaga po sa anibersaryo po o kapistahan ni St. Benedict ngayong darating na July 11 ba yun? July 11 na ang lahat po ng miyembro ng KPP ay patuloy lamang po na magsasama-sama at magkikita-kita upang sa bawat taon lahat kayo ay magkikita-kita sa man pong manggaling man po ng Metro Manila, manggaling man po ng Mimaropa, Calabarzon at Norte, ay magkikita-kita po kayong lahat diyan. Yun po ay mahalagang mensahe mula po sa pamunuan ng KPP, Kawanggawa, Pag-ibig, Pananampalataya, Divine Healing Power. Sila po yung samahan na tumutulong at nagkakawanggawa sa lahat po ng mga may sakit at karamdaman. Yan. Sila po yan. Yan po ay sa pagtataguyod po at sa pagtutulungan ni na Brother Robin Pamilara, Brother Ansel Arroyo, Brother Celso Cueto, Brother Fernan Pasya. Yan. Ganon din po si Brother Gerald Gasik. Yan. Brother Bethoven Alban. Si Brother Kentin Alban. At ganon din po si na Brother Den Santiago at si Brother Rubin Dalumpines. Yan. At ganoon din po si Brother Mek Acebeda
At siyempre, binabati rin po natin yung masugid na umaalalay at tagapagtaguyod rin ng kanilang mga misyong iyan na si JB, si Kuyang JB. Ha? Minguela, yan. Magandang umaga sa lahat po ng mga taga Barangay Balite sa Sitio Bulalo, dyan sa lugar po ng Bahay Gamutan ng Divine Healing Power, dyan sa chapel po nila. Magandang umaga po sa inyong lahat. At congratulations po sa lahat po ng mga sister. Yan, sa panguna po ni Sister Merlina Padriquilla, yan, ni Sister Analisa Minguela Gasik. Yan. Lahat po sila ay talagang ni Sister Maureen Sanchez. At sila pong lahat ay talagang masisipag. At talagang nagkakaisa tungo sa ikauunlad at ikaayos ng kanilang pagtulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga Mindoreño at mga taga Metro Manila at mga taga Calabarzon yan. Kaya po talaga lagi pong kargado, lalo na po kung araw ng Biyernes, lagi pong loaded ang kanilang chapel o ang kanilang bahay gamutan. Yan. At yan po ang schedule ng kanilang paggagamutan. Doon po sa Barangay Bangkatan, sa pamumuno po ni Kuyang Ansel Arroyo ay tuwing araw po yan ng Biyernes. Maghapon po yan mula umaga. Yan. At dyan din po sa lugar po ng Sitio Bulalo, Barangay Baliti, dyan naman sa lungsod ng Calapan, ay tuwing araw po ng Martes mula rin po umaga hanggang hapon. Yan. Talagang sila po ay nagtutulungan at nagkakatulong-tulong upang paglingkuran at pagsilbihan ang ating mga kababayan. Lalong-lalo na po yung may mga malalalim at malalaking suliranin sa buhay na partikular nga po sa mga sakit na umiiral sa bawat tao. Kaya sabi nga po ay malaking bagay po kapag ang isang paniniwala at pananalig ay nakakapiling ng ikangin ng ating medisina. Maging ito man po ay synthetic o herbal medicine. Sabi nga po malakas po yan na makapagpagaling at nakapagbibigay kaayusan sa kalusugan ng mga taong higit na nangangailangan ng kanilang lunas. Yan. Kaya congratulations po sa inyong lahat. Alright, good morning Kuyang Arnold sa aking pagbabalik. At may ulat po, most wanted person, regional level ng Cavite na aresto sa Anguno, Lalawigan ng Rizal. At ang buo pong detalye ay siyempre po mga kababayan ay magmumula po sa ating kay Double L, sa ating Kasado Patrol 25 ng Calabarzon. Alright, Kuyang Lando is standby. Report. Kasado Patrol Report. Alright, may pagulat ang ating Kasado Patrol 25 mula pa rin sa lugar ng area ng Calabarzon, si Kuyang Landuluto. Ang detalye ng kanyang iulat ay ang most wanted person regional level ng Cavite na aresto sa Angunoro, Rizal. Yan, alright. Kuyang Lando, sige, ipotok mo na yan. Good morning muli. Yes, maraming salamat Kuya Arnold. At sa aking pagbabalik ulat. At ito nga, Kuya Arnold, most wanted person, regional level ito. Naaresto ito dyan sa lalawigan ng Anguno, Rizal, Kuya Arnold. Lalawigan ng Rizal, bayan ng Angono. Yes, correct. Sa pinagsanib persa ng mga operatiba ng warrant personnel ng Maragondon Municipal Police Stations at koordinasyon ng Anguno Municipal Police Stations dyan sa Rizal, ay naristo ang isang most wanted person, regional level ito, dyan sa barangay Mahabang Parang, Anguno, lalawigan ng Rizal. Kahapon ito, Kuya Arnold, Hunyo 13. Talagang nakulawit siya ng pizza at 13, yung wanted na yan.
Arnold, kahapon ito na aresto. Minamalas siya sa kanyang pagtatago. Yes, dyan ito na naaresto sa lalawigan ng Rizal. O, sakop ni Kuyang Dan Turbeles. Yes, Arnold. Ayong kay Police Major Crispin Mangupag, ang hipi ng Maragundo na police station, nakilalang suspect na alias lamang na Ramon ay kasalukuyang naninirahan dyan sa barangay Mahabang Parang, Angono, Rizal. Sa isinagawang monitoring, ang surveillance alias Ramon ay naresto sa bisa ng warrant of arrest for crime of rape and relations of RA 7610 na may criminal case number INSE-3328 to 3329 na inisyunuhan ng Regional Trial Court Judicial Region Branch 15 ng NAIC Cavite na walang inirekomendang piyansa ang husgado, Kuya Arnold. Dapat lamang, dapat lamang. Sa ngayon ay ang suspect ay nakadetinan ngayon dito sa Maragundo na police station at for proper documentation, Kuya Arnold. Sa isang mensahe naman ni Police Colonel Eleuterio M. Ricardo Jr., ang Cavite Provincial Police Director, stress Cavite PPO, aggressive stance against wanted persons. Natuloy-tuloy ang kampanya ng kapulisan sa lalawigan ng Cavite upang mahuli ang mga taong nagtatago sa batas at sa ganon ay ating maibigay ang narapat na hustisya sa kanilang mga naging biktima. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka, Kuya Arnold. Correct. Mula pa rin dito sa lalawigan ng Cavite, ako si Kasado Patrol Unit 25, Double L Kuilan Duluto, nag-ulat para sa Gabay Patnubay ng KBS Arimios, Radyo na, TV pa. Back to you, Arnold. Maraming salamat. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 25 mula pa rin sa area at lugar ng Cavite, Kuyang Lando Loto. Thank you, Kuya Lando. Samantala, PAOK sa LGUs i-report ang mga posibleng scam farms, Pugo Hubs. Round 1. Alas 9:56 ng umaga, 4 na minuto bago mag-ikasampo ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV, Radyo na Diaryo. At sa pagtataguyod ng Gold 9 Plus Probiotics, ito ay may mga sangkap na Stevia Plan, Ampalaya, Serpentina, Malunggay, Asitaba, Insulin Plan, Banaba, Sambong at Mangustin. Ito ay sa pag-endorso ni Dr. Ariel T. Bayran ng Gold 9 Plus Probiotics at ng Ensensitive Kote. Round 1. Ready, go! Samantala, hinimok ng Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOK nitong Huwebes ang mga local government units na i-report ang posibleng pagtatatag sa operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operators or PUGOS hub sa scam farm sa kanila sa mga lugar. Ako'y nananawagan ulit sa ating mga mayor, sa ating governors, na sa ating mga barangay captains na ipagbigay alam po ang inyong mga pangamba sa mga kapulisan at sa ating national government agencies nang sa gayon sa ating pong mapasara ang mga ito kung meron po silang ginagawang illegal. Ayon pa rin kay Winston John Casio, spokesperson ng PAOK, sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon na ipinalabas ng PTB. Winston John Casio sa isang Bagong Pilipinas ngayon interview na ipinalabas sa PTB, ito habang patuloy na tumataas ang bilang ng mga illegal pugo sa Purak, Pampanga at mas marami pang ebidensya ang natutuklasan ng mga computer, cellphone, baril at bala sa mga investigasyon ng pulisya.
Ayon pa rin kay Casio, ang mga illegal na infrastruktura na ito ay malaki at bigla na inilalagay sa buong bansa. Ngunit karamihan sa mga ito ay matatagpuan ng National Capital Region, Central Luzon at Region 4A, Calabarzon. Kapag merong bigla na lang na itayo dyan sa inyong lugar na malalaking buildings, biglang dumarating ang mga dayuhan na hindi ninyo kilala at hindi may paliwanag ang kanilang mga rason ng panatili sa inyong bayan, sabi niya. Pinangasiwaan ng PAOK ang Criminal Investigation and Detention Group or CIDG at iba pang unit ng pulisya na sa kanilang investigasyon sa mga scam farm o Pugo Hub sa Purak, Pampanga, natutukoy nito ang mga beneficial owners at owners own paper ng mga illegal establishments. Gayon din ang mga torturers at biktima ng mga krimen na may kaugnayan sa kanila. Ayon pa rin kay Casio, ang mga taong ito ay nasa temporary detention facility sa Pasay City at sumasailalim sa inquest ng Bureau of Immigration. Nag-file na kami ng immigration violation charges laban sa kanila. Yung mga nakilala naming biktima, hindi namin sila maire-report, pati na rin yung mga nakilala naming torturers na respondents. Eventually, dadalhin namin sila sa korte at ipapasagot namin sa kanila ang mga krimen nila sa Pilipinas. Yung iba na hindi mo na sisingilin ng criminal, deport natin sila sa lalong madaling panahon habang ang pundo ay nakukuha, sabi niya. May 402 pugos na ang nagkansila ng lisensya noong nakaraang taon base sa mga dokumento mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation na isinumiti sa PAOK tungkol sa 58 transition na sa scam farm at aktibo sa pagbanggit na hindi bababa sa 300 scam farms ang maaaring mag-operate sa buong bansa. Sinabi ni Casio na ang pagsasara nito at ang hindi pagbibigay ng permit to operate ay isang policy concern. Mula sa isang pananaw sa pagpapatupad ng batas, ang pagsasara ng mga ito ng tahasan ay isang pagklik lamang ng isang daliri ay magiging kontraproduktibo. Sa kasing dami, tingnan kung ano ang nangyari sa 402 marami sa mga kansilado sa pugo na ito ay nagpapatakbo na rin. Paano isara ang mga ito nang hindi nagpapatakbo sa ilalim ng radar, sabi niya. We call totally ban them. Pero wala tayong mechanism kung paano sila i-deport, paano sila kukuha ng kanilang equipment, paano mapoforfeit ang kanilang criminal proceeds, sabi niya. Alas 10:02 ng umaga, ito ay hatid ng KBS RMM News TV, radyo na dyaryo pa. At syempre sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotic sa pag-endorso ni Dr. Ariel T. Bayran ng Gold9 Plus Probiotics. Samantala, Round 1. Manila, tiniyak ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil nitong Huwebes na hindi na babalik sa serbisyo ang mga pulis na sangkot sa illegal na gawain sa isang panayam. Sinabi ni Marbil na hindi siya kontento sa suspension lamang o pagbaba sa pwesto dahil sa mga nagkakamaling opisyal. We make sure that yung mga pulis natin na involved, hindi na po sila makakabalik ng serbisyo at makukulong po sila. Yun po yung gusto natin, sabi ni Marbil. Nang hinga ng komento sa pagkakasangkot ng ilang pulis sa iba't ibang illegal na gawain, ang pinakahuling insidente ay kinasangkutan ng isang pulis kolonel na naaresto dahil sa pagnanakaw ng kotse kaugnay ng isang inuupahang sasakyan na ibinebenta na sa Parañaque City at sa 4 na pulis na naaresto dahil sa pagdukot sa 4 na dayuhan sa Pasay City.
Nabanggit pa rin ni Marbel na ang kaibahan sa ngayon ay ang mga commanding officers ng mga pulis na sangkot sa illegal na gawain ay mananagot din dahil responsibilidad nilang alagaan ang kanilang mga tauhan. Naglagay kami ng pananagutan sa mga komanderyong ginagawa natin once na na-involve ka. Like what we did in SAP or Special Action Force kasama na yung commander, sabi niya. Ang tinutukoy ni Marbel ay ang kaso ng 2 SAP komando mula sa Mindanao na naaresto sa Ayala Alabang Village noong Mayo 18 bukod sa 27 iba pang opisyal kabilang ang kanilang batalyon commander, company commander at platoon leader ang nahaharap sa kasong administratibo na inilagay sa restrictive custody. Samantala, pinuri naman ni Marbel si National Capital Region Police Office NCRPO Director Major General Jose Melencio Nartates Jr. na paggawad ng medalya ng kagalingan at medalya ng kadakilaan sa 61 opisyal na sangkot sa iba't ibang matagumpay na operasyon kabilang ang pagkakaristo kay Canadian at Tomas Gordon o ukuwin na tagbilang suspek sa 9.6 bilyong pisyong sabu shipment sa lalawigan ng Batangas. Ang pagkakaristo sa suspek sa pamamaril sa isang matandang family driver sa road rage incident sa kahabaan ng Epifanio de los Santos Avenue sa Makati City. Ang pagkakaristo sa suspek sa pagpatay sa isang opisyal ng Land Transportation Office sa Quezon City. At ang pag-aresto sa 4 na pulis na sangkot sa pagdukot sa isang foreign national sa Pasay. Gusto nating kapag may ginawa ang pulis natin, mabilis din ang commendation. And we are happy ang ginagawa ng regional director natin, binigyan natin sila ng financial award not because yung gusto naming pera but because yung nagastos nila doon sa kanilang operation, so mabilis yung release ng MUI natin for them again. To do their job, pahayag ni Marbel sa sidelines ng awarding ceremony na ginanap sa NCRPO headquarters sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Samantala, sinabi naman ni Nartates na kailangang pagtuunan ng pansin ang gantimpala at parusa sa NCRPO bilang bahagi ng pagsisikap na gawing professional ang sambayanan bilang commanders. Responsibilidad natin ang mga accomplishment at failures ng isang unit. Tayo ang may pananagutan sa ginawa nila at kung ano ang hindi nila ginagawa, sabi niya. Nabanggit niya na may mahigit 500 pulis sa Metro Manila ang natanggal sa serbisyo habang hindi bababa sa 800 pang naparusahan mula Hulyo na nakaraang taon bilang bahagi ng internal cleansing efforts ng NCRPO. At ayon pa rin kay Nartates, ipinag-utos na niya ang mabilis na pagripaso sa mahigit 4,000 dokumento sa mga kasong administratibo ng iba pang pulis upang maresolba ang lahat ng nakabinbing kaso sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Alas 10:08 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International. Press Corps.
Alright mga kababayan, ang naririnig po ninyong pag-atungal ng ating taga-Sigaw. Ay hudyat na po ng ating pamamaalam. Happy weekend po sa lahat ng ating sambayanan, buong Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Naway lagi po kayong mag-iingat at alagaan ang inyong mga kalusugan. At syempre, pinasalamatan po natin ang ating mga nakapiling ngayong umaga sa ating palatuntunan. Ang mga naghatid balita na si Hagupit, si Kuyang Erman Patulot, Kasado Patrol 22, si Kuyang John Santusidad, Kasado Patrol 40, at si Kuyang Landul Luto, Kasado Patrol 25. At syempre, ganun din po sa ating production assistant, si Ate Del Santos at Ate Rosemary Paderon. At syempre, bago po tayo lubusang magpaalam, ay pinasalamatan po natin at binabati ng magandang umaga ang ating PNP Chief, si General Romel Brown Francisco Marbel ng Philippine National Police. Good morning, sir. At ganoon din po si Brigadier General Paul Kenneth Tuay Lucas ng Regional Director ng Region 4A Calabarzon. Siyempre, ang PIO ng Region 4A Calabarzon, si Lieutenant Colonel Citadel Gawira. Likewise, si Colonel Felipe B. Marago ng ang Provincial Director ng Lalawigan ng Rizal. Good morning, sir, Colonel Felipe B. Maragon. Likewise kay Police Captain Marisol Taktakin, ang PIO head ng Rizal. At syempre, ganun din po sa ating buong presa ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ng Armed Forces of the Philippines. General Romeo Browner Jr., Chair of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Magandang umaga po sa inyong lahat. Likewise kay Major General Roberto Iscapulong, ang Commander ng 2nd Infantry Division ng Jungle Fighter ng Philippine Army. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, pinasalamatan din po natin, pinabati ng magandang umaga ang presidente ng 2ID Press Corps, si Ate Pauline de la Cruz Mujar ng Camp Kapinpin, Tanay, Rizal. Magandang umaga po at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtatangkilik sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Alright mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at asahan po ninyo sa araw ng Lunes ay muling magbabalik ang inyong abang lingkod. Siyempre sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeo, siyempre naman po, ito po ang inyong abang lingkod. Ang inyong Midnight Boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuan, sigurado naman po ito ay inyong maasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuko. Thank you for watching kay Divine Council at sa lahat po ng mga
taga Watchman Initiative Upper. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabador sa barangay